Update po sa patuloy na pagtaas ng heat index dulot ng El Nino sa bansa at ang mga dapat asahan para sa pagpasok po ng La Nina. Atin namang tatalakayin kasama si Ms. Ana Lisa Solis, Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa. Ma'am Lisa, magandang tanghali po. Good afternoon po, Miss Nina and Yusek Mard. So, salamat po dito sa Bagong Pilipinas. Kaya sabihin ko sana, Yusek, isang mainit. Yeah, Mainit na, napakainit na tanghali po. Opo. Mataas ang heat index. Yes, ma'am. At ito nga, iniulat na posible pang mas titindi raw ang init na mararanasan sa bansa. Ngayong papasok na po ang buwan ng Mayo. Kailan po inaasahan ang pagtaas na ito? Well, inaasahan natin na at least up to first week or first half ng Mayo, posibleng tataas pa rin yung ating mga heat index, kasama na rin yung maximum daytime temperature natin. So, asahan po natin na talagang kailangan mag-refresh tayo at mag-rehydrate dahil patuloy pa rin po, base po sa monitoring ng DOST Pag-asa. So, ganun pa rin, medyo matataas pa rin yung mga heat index natin or yung discomfort level natin. Around 42 to 51 yung tinatawag na danger level natin. Ma'am Ana, iniulat din po na posible nang humupa ang El Nino sa bansa. Sa kabila po ng paghupa, masasabi na po ba natin na mas bababa na ang temperatura o ang heat index? Well, possible mababawasan yung mga lugar na natataas yung heat index, but still, posible pa rin mararanasan natin yung matataas na heat index or discomfort level sa mga ibang lugar. Ang mangyayari, mababawasan lang yung mga lugar kasi nakakaranas pa rin tayo ng matataas na heat index or discomfort level kahit hindi buwan ng Mayo or pwedeng pumalo sa June, July. So, nababawasan lang yung mga lugar na mataas ang heat index. Pero ma'am, meron pong naranasan na mga pag-ulan dyan po sa Eastern Mindanao. Magtutuloy-tuloy po ba ito? At paano naman po dito sa Luzon at Visayas? Posible din po ba ang pag-ulan sa mga rehiyong ito? Sa ngayon, meron kasi tayong intertropical convergence zone na nananatili na nakaka-apekto dyan sa may Eastern Mindanao. So usually panandalian lang ito kapag dumaan lang yung intertropical convergence zone and hindi siya magkakaroon ng mga tinatawag na mga matitinding pag-uulan na matagal. And dito naman po sa may parte ng Luzon at Visayas, so meron din tayong mga easterlies na posibleng magbigay ng mga local thunderstorm activities. So eto mga short duration rainfall lang yan, Miss Nina, Yusek Mards, kasi mga localized effect lang yan dahil sa sobra or tinding init ng temperatura. Ma'am Ana, sa ibang usapin naman po, kamusta na po ang inyong pagbabantay sa posibleng banta ng La Nina sa bansa? At ano po ang inyong mga paghahanda para dito? Well, sa ngayon, base sa forecasting at saka monitoring ng DOST Pag-asa, so still tumataas yung possibility ng pagkakaroon ng La Nina at least June, July, August or July, August season. So, ang pinag-iisipan or pinaghahandaan natin, hindi lang ng Pag-asa, kundi ng national government through the Task Force El Nino is yung transition ng ating preparation and mitigation from El Nino to La Nina dahil may mga possibilities po. Andito naman sa parte ng DOST Pag-asa, so patuloy yung sa ating establishment ng mga major river basins natin. So ito yung mga kakatulong dun sa mga flood-prone areas, pag-establish ng mga flood forecasting and warning system dun sa mga major river basins natin. And also yung mga community-based flood early warning system. And meron din tayong COICA-assisted project for flood forecasting and warning dyan sa may Cebu, Bohol, and Biliran. So patuloy yung mga yon. And also kailangan ma-educate at talagang kailangan balikan yung ating mga chief meteorological officers ng buong Pag-asa. So nagkaroon tayo ng conference para at least in preparation for this La Nina na parating. Di ba may El Nino, may La Nina, pero balikan ko uli itong sobrang init po dito po sa Metro Manila. Bakit po ba, ano ang epekto? Meron daw urban heat effect na tinatawag dahil po sa mga buildings at maraming concrete structures. Paano po ito nakakadulot ng mas mainit na pakiramdam? Kung mapapansin natin kapag dito sa Metro Manila at dun sa mga urban areas, so yung epekto ng urban heat island effect, kasi yung mga
kokonti, hindi naman wala. So nababawasan yung mga natural environment natin or natural ecosystems, yung mga puno. So ibig sabihin, pag yung mga sementado ng lugar, so mas nag-i-emit yan ng init or yung singaw. So yun yung nakakapagpainit added, kaya nagkakaroon tayo ng urban heat island effect. Ayun. So sana more trees and more areas na maraming mga garden sana. So Eco-park. Para ma-mitigate yung effect. opo, Mga mga eco-park, pocket eco-park. gardens or eco park. So yan sana ang natutunan natin ngayon. So maraming salamat po sa inyong oras, Miss Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section Chief ng Pag-asa.